po sa lahat mga katrops. Down. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At ayun nga, si Kuya Boy nag-aararo na dun sa may tataniman ng sitaw. Pero mukhang nayari na dahil yung kanyang kalabaw sinilong na. Di pa, nanginihidalay kalabaw sinilong. Tapos na. Tapos na yan. Ayan. So tatanim tayo ng sitaw ngayon para hindi na matuyo yung lupa bago tayo tumanim. Kailangan kasi basa-basa yung lupa bago tayo bumudbod, no? Para sigurado yung pagtubo ng damo. Ayan, punta na rito. Ang nangyari natin ngayon yun, mga panahon. Na-attract mo na ba, pre? So yun, kami mag-i-start ng tumanim ng sitaw na yung buto. So bali yung buto ng sitaw hindi naman po binababad, rekta po ito, hindi po kagaya ng mga ampalaya, ng upo. Yan, mga binababad po yan. Pwede rin pong irekta, kaya lang may inip ka doon sa paglabas nila. Kaya yung iba meron na siyang tubo na maliit bago siya itanim. So yun na mga traps, kami tanim na ng sitaw. Sa gilid kasi nga kaya pinaarar natin para yung lupa unang-una sumingaw, pangalawa para yung basa ng lupa makatulong doon sa pagtubo ng mga buto. Ito yung tinatawag na patid. Yung pag nilaglag mo yung buto, hahanap ka ng pinong lupa sa paa mo, yun ang ipantatambon mo. Ganyan. Ang araw kasi mga katraps, yung mga magulang, gaya ng magulang ko sa sitaw, pag basa na yung lupa, ganyan yung ginagawa. Hindi na natin itataldang kasi nga naka-araro na, kaya hindi na itataldang. Doon sa daan ng araro, doon natin ilalaglag yung buto. Tapos mas mabilis pa yung proseso ng pagtatanim. Tapos yung diskarte ng dayis nya, pagka magpapatubig, pagitan isa. So dito sa lugar na yan papatubig, doon sa kabila hindi, doon sa kabila patubig, kasi yung dayis nya magkaharap. Kaya naman pinagano natin para nga yung sa pagpapatubig maginhawa rin. Pag binagsak mo rito sa isang dayos, dalawang dayos na kagad yung dala. Kailangan lang pag pinatid mo nga pala ng paa, manipis ng tambon, saka yung buliga ililihis mo, ganun. Hindi po pwedeng may buliga yung ipantatambon mo, kasi mahihirapang umalsa yung sitaw.
So ayan mga katraps, at kami nga nakatapos ng tumanim nung sitaw dun sa kabilang balag. Ayan, nagpapatubig naman tayo ngayon dito sa kabila para yung mga sinaksak natin pataba malusaw ng husto mga katraps. Ayan. At nagbababa rin tayo ng bunga. So ayan mga katraps, kain muna. Ang ulam paksiw na galunggong. Paksiw na Gigi. Ayan. May gitna tayo sa kalahati. Dito na yung ating tubig. Kantsara na. Puno naman natin. Pag nangyari yung dyan, dito tapos gitna naman. Ayun sa kabila. Sad na rin. Kada butas nating binabagsakan sinusuot natin dahil nga dun sa mga bunga na dapat ihulog. Ayan, ganyan. Dahil pa siyang bungang maliliit. Yung sinaksak natin pataba halos kasalukuyan pa lang tumatalab niyan. Nga mga katrops, tiyar natin tumanin ng sitaw hapon naman tayo dito sa loob ng ampalayahan. Tayo ngayon nagpapatubig. Kailangan isang kuwampa, isang arangkada pa para bawi ng ampalaya. Ayan, at yung mga maliliit nga binababa natin. May chance pang magsilakihan dahil kasasaksak pa nga lang din ng pataba. Kada butas na tinataputan natin, pinapasukan na natin para pag nangyari tayo sa patubig, halos payari na rin tayo sa pagbababa ng mga bunga na nakasabit. Dahil maliliit pa sila kaya hindi pa sila bumabagsak na kagaya ng iba. So pagka hindi mo naman ibinaba, tataas pa lang, babaloktot na yan. Pag bumagsak na sa babang ganyan, nakabaloktot na. So hindi na mabibilang sa good. Halos napupunta na siya sa segunda. Importante pa rin yung nakapagbaba tayo. Dahil nga mas maganda yung maraming nagiging segunda kaysa sa mas marami yung nagiging good kaysa sa segunda. Ayan naman, tuloy-tuloy lang ang production. Kahit na paulit-ulit nating ginagawa, okay lang. Importante kumikita at nairaraos yung pamilya. Yun lang, malaking bagay na. Yun lang sapat na para sa amin. Yung mga bagay na gusto nilang bilhin natin, nabibili natin.
mataas-taas talaga, nakakasabit sila. Ano mo tayo talagang sa pagtingin ng mga bunga. Sa susunod pwedeng umatras kasi halos nasagad nung nakaraan yung pitas. Yung susunod na pitas nun baka umabante naman dahil sa marami namang nakalaglag na bunga. So ito kasi mga size na to hindi pa mapipitas sa susunod yan. Gawa nung alangan pa yan. Pagka sa susunod na pitas uli, dun pa lang makukuha yung mga ganito. Halos karamihan naman ganito yung mga bunga nila. Ayan, mga alanganin pa. Ayan, mga ganyan. So marami talaga yung lakas ng hangin. Marami talaga yung maliit. Ayan natin yung mga katrops. Ayan yung mga yan. Ayan, dikit-dikit sila oh. Ang ampalaya naman wag lang magbebente, maganda na. Wag lang babagsak ng 20, napakasarap pa. Ay, lalo na ito kung bagsa na din na lang sa tubo na lang, kumbaga sa paparte na nila pagkayari ng pitas na yan. So ang tanim pa rin natin dito mga katrops, tataniman ko pa rin ng ampalaya to. Tayo pa rin yung tayo pa rin yung mag-handle no? Yung ampalaya, ay putol, ayan, baloktot yung dulo. Tayo pa rin yung mag-handle nito, gaya nga nung ginawa ko dito na talagang ako rin talaga yung kailangan pataba, kailangan ng patubig, kailangan ng spray, ganoon. So ngayon yung sitaw naman doon sa kabila, ayan, si paring Carlo mag-handle nun. Kung kailangan ng tao ron na magdadamo, mag-i-spray o magpapataba, tutulong, parang tulong-tulong din kami mga katrops. Kumbaga sa by position muna kami, doon siya, dito muna ako. So pag kailangan ko siya rito, dito kami, pag kailangan niya ako ron, doon kami. Ganun yung mangyayari ito sa sitwasyon ngayon. Kasi sa dami rin ng halaman namin, kailangan talagang bawat isa nakakaintindi nung sa paghahalaman. So may mga bagay kasi na minsan hindi ko naman napapansin. So sila man lang pag nakita nila, masasabi nila sa atin na yun, kung ganun na, diba? Ito pa rin talaga yung lahat merong alam. Saka excuse me po, ako naman hindi ko naman ipagdadamot sa kanila yung kaalaman ko, at syempre ituturo din natin sa kanila. So sa unang paghahalaman namin, kahit papano kung talagang sasaisip nila yung paghahalaman, matututo sila. Pero pagka hindi nila isinaisip o baliwala lang sa kanila, hindi sila matututo. Ako naman gusto ko matuto silang lahat, para nang sa ganun meron man silang halimbawa sariling pagtataniman, alam na nila kung paano yung proseso. So hindi man nila nalaman ng lahat, pero may naiintindihan sila. So kaya na nila. Kasi mga trops, lahat naman tayo nag-uumpisa sa hindi natin alam kung paano proseso. Pero pag tagal-tagal nun, saka yun talagang inaral mo o nagporsige ka, magagawa mo rin. Yan. So yun, aahon na natin itong ating panghitit, dahil ang delta po magsasara na mamayang gabi.
ito po ay pwedeng lumubog. Pag sinara po yung pinto nun ay sandali mataas ang tubig, kaya ahon ko muna po yan. Baka mamaya malubog dyan isa pa nating sinisisid dyan yan. Mainom na yung sigurado kaysa sa naniniguro. Halos yung pong wala nang alon, so ibig sabihin yan halos ilang butas na lang yung nakabukas nyan, at yan paangat na. So yun mga katrops, tayo ngayon nauna nang umuwi kasi bibili tayo ng gamot para dun sa sitaw. Spray ni paring Carlo bukas yun, so hindi pa nangyari kanina gawa nung kinulang yung gamot. Yun, titingin tayo ng gamot, saka gamot sa talong, kaya lang hindi pang insecticide yung bibili natin. Ang bibili natin is yung pampabulaklak. Ayan, kaya umuwi tayo ng medyo maaga para makatingin pa tayo ng gamot. So, bali mag-aalas 5 na rin ng hapon mga katrops. Ayan, dito lang din naman tayo titingin sa binibilan natin ng pataba. Let's go. Tingin muna ng gamot. So yun mga katrops, dito na nga tayo sa bahay. So bali wala na tayo nabiling gamot, nakasarado na yung mga store ng gamot dito sa may Pampanga, sa may San Mateo. So bukas na lang ulit tayo ng maga bibili para makapag-spray pagyari nung pumitas ng talong bukas sa maga, kasi kailangan mag-spray ni paring Carlo nung grass zero para dun sa tinam na namin ng kanina ng sitaw. So wala na nga tayong nabutang store na nakabukas, kaya bukas na lang tayo ng maga bibili. Ayan. So muli mga katrops, kita-kit tayo sa susunod na upload, at mag-iingat po ang lahat palagi. Muli po, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye po.